Ang Binurong Point ay higit pa sa isang destinasyon, ito ay isang sanktuaryo para sa kaluluwa. Isa ka mang photographer na kumukuha ng magandang litrato ng kalikasan, isang hiker na naghahanap ng katahimikan o isang manlalakbay na naghahangad ng sandaling kapayapaan. Ang lugar na ito ang maalok ko para sa isang walang hanggang yakap ng kalikasan. Dito sa gitna ng mga bangin at damuhan, natatagpuan ng isang tao ang isang malalim na koneksyon sa lupa. Isang paalala na ang kagandahang umiiral kapag kalikasan ay hindi nagagambala. Good morning guys. So for today's video guys, may biyahe tayo papuntang Catanduanes o mas kilala sa tawag na Happy Island ng Pilipinas. So mag-iikot tayo doon, pupuntahan natin yung mga nagagandahang tourist spot nila. Tapos pupunta tayo mismo sa tourism ng Catanduanes, I think sa Birac ata siya. Tapos ipapakita ko sa inyo guys at i-share ko sa inyo kung paano ang proseso ng papunta at ano ang mga kailangan sa tourism, especially sa pagsakay natin ng Roro guys. So syempre sa Tabaco Port tayo guys, sa Tabaco Albay na port tayo sasakay. So i-share ko rin kung ano ang mga need, ano ang kailangan sa lahat ng process para makasampa tayo, tapos para makatawid papuntang Happy Island o Catanduanes. So sabayan mo kami sa biyahe natin guys. So let's go. Update lang. So andito na tayo ngayon sa Marcos Highway guys. So patapos na rin to. Tapos pag diniretso natin to mismo guys is Antipolo. Yan na yung way na papuntang Marilake. So guys, dito na tayo ngayon sa Teresa. Madilim pa rin. Tingnan nyo, wala kayong masyadong nakikita sa likuran namin, di ba? Ng Murong, Rizal. Hi guys, Pililla Rizal na tayo. Kakadaan lang natin mismo sa arc nila. Update lang guys. Dito na tayo ngayon sa may Mabitak, Laguna. Dito kami kumain guys sa may Batagenyang Mangyan, dito sa may Mabitak. So nagutom po kami. At dito namin napag-desisyon ng kumain ulit. Kasi ang sarap ng lomi dito. So andito na tayo ngayon sa Pakil, Laguna. Arc ng Lumban. Welcome to Kalayaan. So ito yung Lumban, arc ng Lumban mga tol. Ayun, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Pagsanhan. So ayun guys, dito na tayo. So Tayabas City kaliwa, Kamay Nesos kanan, saka Lukban town proper kanan kayo. So dito tayo kaliwa tayo guys. Nagda, saktong-sakto talagang Atimonan nito. Na-accurate pala talaga yung maps dito. So ayan, diretso lang pala talaga. Kakanan na tayo dito guys. Sa may ito yung palatandaan nyo guys, nakakanan na kayo dito sa Giant Gasoline Station. So ayan, marami talaga nagja-jogging pala dito. So ayan guys, kakaliwa tayo dito. Baby, I don't wanna kiss you. Okay, so dito pala talaga ang nadadaanan ko na to. So update lang guys, nandito na tayo sa may Bundok Peninsula. Tapos dito naman tayo kaliwa, ito yung Pabicol o Atimonan Road. So ayan, dito na tayo guys sa may Zigzag Road. So kakanan tayo dyan guys, puro mga malalaking truck dyan. Unprotected landscape. Lamig na dito. Daming tao. Doon na, pag-uwi na tayo mag-picture para pabor sa dadaanan natin. Kasi mahirap pag gumanon, mag-counter pa tayo eh. So update lang guys, nakababa na kami sa may Atimonan Zigzag Road.
So ayun, approaching na kami sa susunod na bayan na madadaanan natin. Dito na tayo sa may proper talaga ng Atimonan, Quezon. So yun, yan, Atimonan poblasyon, kaliwa, tapos dito tayo kanan, Gumaka, tapos pa Bicol. Guys, pasensya na, hindi kami nakapag-record dun sa may mismong Plaridel, saka yung mismong pagpasok natin dito sa may Gumaka bypass. Kasi yun, ito, tuloy-tuloy na yung biyahe natin guys, kasi ang ganda kasi ng view. Parang sa Siargao sa guys yung dito, kasi puro siya puro siya nyog. Alright guys, nakalabas na tayo sa bypass road ng Gumaka guys. So yun, hanap tayo magpapagasulinan. Ayun, sakto, Petron. Papagas lang tayo guys, tapos diretso-diretso ulit yung biyahe natin. So hanap tayo ng ibang gasolinahan guys. Wala daw dun sa Petron, baka naubusan sila. Right guys, tapos na tayo makapaggasolina doon. Nakapag full tank na tayo ng 600 pesos. So yun, tuloy-tuloy na yung biyahe natin ulit guys, papuntang kasunod na bayan nito is Lopez, Quezon, tapos Calawag. So tuloy-tuloy na natin guys. What's up guys? Dito na tayo ngayon sa Lopez Bypass Road. So yun, buti talaga napansin natin. Didiretso pa naman sana ako guys. So makakadaan na naman sana tayo ng matraffic na bayan. Buti talaga napansin natin. So ayun, dito na tayo ngayon sa Lopez Bypass Road. Right, diretso pa rin tayo. Bicol, Calawag proper, kanan, kaliwa Lopez Town proper. So kanan tayo, Pakalawag, tapos Bicol. Let's go. Viaduct ng Lopez, Quezon. So guys, update sa daan ng Lopez guys, papuntang Calawag. Sobrang ganito yung daan, binasag. Grabe guys, oh. Tignan nyo guys. Oy, shake. Dito na tayo sa town proper ngayon guys. Ganon pa rin kalubak. Malapit na tayo sa Welcome Bicolandia Arc. So ganito pala yung daan dito ngayon guys. Welcome to Bicolandia. Hanap tayo ng maanuhan o parkingan na hindi mainit. So guys, andito na kami ngayon sa may mismong arc ng Welcome Bicolandia. So nag-ano lang kami ng pagkain namin. Inantay lang namin na maluto yung cup noodles. So ayun, nandito na kami ngayon sa Diyos Mabalos. Kain. Order ng isang igado. Isa kami ng rice. Tapos, ayun Bobby, jampong. Ayan. So, kain muna kami guys para tuloy-tuloy ulit yung biyahe. So, tapos na kami kumain doon mismo sa may Welcome Bicolandia na arc guys. So, marami namang nagtitinda ng mga lutong pagkain doon. Kumbaga, karinderya. So, kumain na kami ni partner para tuloy-tuloy na ulit yung biyahe namin papuntang Lagunoy. So hindi na talaga namin aabutin yung 1 PM na biyahe ng Roro guys. So umaga na kami babiyahe papuntang Tabaco para makasampa kami ng 6 or 7 AM ba yun na biyahe, para matuloy lang yung punta namin sa Catanduanes o sa Happy Island. Del Gallego ata. Yun yung road update dito sa I think Andaya Highway na ata to guys. Yeah, Andaya Highway. Na tayo ngayon sa town proper ng hindi pala siya town proper, so kumbaga proper lang ng Tagkawayan, Quezon.
Update lang guys. Kaka-pass by lang natin sa Kilbay Bridge dito sa Kamsur. So dinon shot ko siya guys, sobrang ganda. Napapanood ko lang to nung sa mga bumabiyahe din. Napapanood ko na dino-drone shot nila. Yun, ako din meron na akong drone shot, kaya sobrang proud ako. Tapos ito yung lagay ng daan nila ngayon dito. Guys, tignan nyo. Yan, maraming roadworks. Yan yung mismong papasok ng papuntang sentro ng Ragay guys. Yan, yung daan na yan. So yan yung mga landmark nila. Yan oh, butas-butas, biyak-biyak na. Dito na tayo sa may Sipukot. Woo! Sipukot na rin. Grabe. Alright, yan mga tol, pag once nakakaliwa kayo dyan, yan yung Pasipukot proper. Tapos tayo, papunta naman tayong Lagunoy. So dito tayo sa kanan. So update lang guys, dito na kami sa Libmanan guys. So di namin alam kung bakit nagta-traffic. Di namin alam kung anong meron, bakit siya nagta-traffic. So yan yung alamin natin. Ano tayo kung anong sunod na lugar o bayan. Ano? Naga na ba? Barangay San Isidro, Libmanan, Kamsur. So update namin kayo ulit mamaya guys, pag once na nasa sunod na kami na bayan. So nandito na kami ngayon sa Naga City. So hindi na kami nakapag-update doon sa San Fernando saka sa Lupe kanina guys, kasi nga akala ko salita ko ng salita, akala ko nagre-record pa, yun pala lowbat na naman. Hindi ko napansin na pula na pala yung battery. So andito na kami ngayon sa Naga City. So kinontak namin yung, tinignan namin sa website yung last trip mga tol is 1 PM lang. So hindi na kami abot kasi mag-aalas 2 na eh. So ang mangyayari ngayon guys, diretso na kami guys para makapagpahinga na rin kami. So mayroon pa kaming 53 kilometers start dito sa Naga City papunta sa Lagunoy kina partner. So what's up guys, update lang. Nandito na tayo pala sa Ocampo, Kamsur. So itong Ocampo guys, isa to sa malawak na bayan dito sa Kamsur din. Tigaon na tayo ito na mismo yung sentro ng Tigaon, 'di ba? Dito na tayo sa may Goa, Camarines Sur. So right, malapit na tayo kina partner, 8 kilometers na lang. Papasok na tayo ng Lagunoy, San Roque. Kaya syempre priority rin natin yon, family first tayo agad, 'di ba? So yun. Ray. Hindi mo na kami kilala, ha? So guys, touchdown na kami. So see you tomorrow sa continuous ng video natin papuntang Catanduanes. So ay relax muna kami, tapos bukas tayo ulit hataw. Alright. So good morning guys. So for today's video guys, ito yung continue ng Catanduanes ride natin. So yan, gamit pa rin natin si Teneri 700. Then kasama na natin sila Papa Huson saka sila ate. Yan, dito kami ngayon nag-start sa Pulangi Albay. Tapos ngayon papunta na kami ng Tabaco Port. So 6 AM yung first trip guys. So time check natin is 5:42 na ng umaga. So sana maabutan namin guys. Update lang guys, nakikita nyo ba yung nasa harapan natin? Ayun, dito. Ito yung napapanood ko sa video. Saan daw tikiting? Diretso lang. Patawid pa Catanduanes, sir. Doon na lang po ang motor mo. Asan pa? Doon na lang po ang motor. Doon. Tapos dito. Kapag kukuha ng service form, maghira po po na kumuha ka muna ng service mo form. Dito kukuha na ng ticket. Para makapano. Pwede ba dyan lang muna kami mag-park? Kasi may... Diyan po. Dyan na lang, tapos kuha na lang kami ha. Sige na po, dyan o. Okay, thank you. Sir, dito yung ano sir, service form. Sige po. 4-7 sir. Kailan? Dalawang biyahe dyan. Saan kayo sir? Birak San Andres. Saan po yung may biyahe na ngayon mismo na oras sir? May Birak, may San Andres. Dalawa yan. Sige, Birak na lang po.
Tara. So dito tayo ngayon sa window 3 guys. Pila lang. Good morning ma'am. Sa Bangkay. Magkano po ma'am? 65. Ito po. Reported ko na yung kay Kabong. Reported ko na yung kay Kabong. So kasubang din. Thank you ma'am. Ma'am, saan po sunod na ito? Thank you ma'am. So yan guys. Nagbayad tayo dito sa window 3 ng 65 pesos. Tapos sunod natin is Coast Guard na daw. So tara, punta tayo sa Coast Guard. Sir, pagkatapos nito sa window 3 pinapunta kami sa Coast Guard. Pasok na ba kami agad? Okay sir, Birak San Andres. Birak po. Ganda na ata. Sige na. Saan po? Dito na papasok? Okay. QDH mo. Ito mama. Ay, ako. 700. Teneri 700. 1,000. Kasama na yung driver nun, ma'am. Okay na. Alin po ditong resibo, ma'am? Okay. Yun. Okay na, ma'am. Okay namin. So, andito na kami ngayon, guys, sa taas. So nabayaran ng motor guys is 1K. Tapos magkano yung sa per head, Bobby? 320 per head. So dito pala sa Birak ay sa Tabaco guys, papuntang Catanduanes, Birak. Hindi siya, pag once na nagtawid ka ng motor, hindi kasama yung driver sa 1K. So iba pang bayad. So magiging 320 yung bawat tawid mo. Asan na yung receipt natin, Bobby? Ayan, 320 plus 1,000 sa 700cc na motor. Tapos sa inyo papa 620 no, sa 400cc pa baba. Ayan, Sa'yo, sa libo. 1,000. So ayun guys, paparelax lang muna kami dito kasi mga 3 hours yung biyahe bago makarating ng Birak. So ayun guys, kasi ang need lang naman guys is ID tapos ORCR, yun lang. So ayun guys, update namin kayo ulit. So ayun guys, ayan yung mayon kung nakikita nyo yung mayon. Tapos andito pala sa port, paalis na yung barko. So ayan. So what's up guys, nandito na tayo sa Birak, pantalan ng Birak o port ng Birak guys. So ayun, nagbabaking na yung barko para mauna tayo makababa. So ayun guys, inantay lang namin sila partner na makababa. Nakalabas na yung motor natin. Grabe yung ano ng asin, dami oh. Kaya need talaga natin siyang banlasan. So, hello guys, nandito na tayo ngayon sa Birak Municipal Hall. Pupunta tayo ngayon sa tourism office nila. So, tara, kasama ko si partner. Dito po sir. Kanan. Kanan. Sige po sir. Thank you po sir. Ano pangalan niyo sir? Jake lang. Tara sa'yo sir Jake. Salamat po, dito lang po. Hello po. Good morning po. Yung sa tourism mismo, pwede po kaming kukuha ng mga pwedeng magalaan ng mga tourist spot dito. Brochure pa. Brochure po? Yung brochure or yung map mismo po? Meron po. Okay po. Mga good noon. Good noon. Hello po. Ma'am, wala po ba kaming kailangan mag-register or babayaran? Ay, wala naman po. Ako Sige si lang. Ma'am Gwen. Ako po yung tourism officer ng Birak. Wow. Hi, Ma'am Gwen. Actually, hindi pa po kami, ganyan pa lang po yung ayos ng office namin kasi bagong pintura pa lang po. So, hindi pa po kami nakapag-ayos. Ano po yung mga target municipality niyong iikutin? Kasi may napapanood na kami ma'am is especially Baras. Yes. Baras. Baras po talaga. Number 1 tourist
namin yung itinerary nyo. Para kung ano po, hindi kayo balik-balik. Kasi kung target nyo po is Baras, like Puraran, Binurong Point, sa sentro naman po ng Baras is may mga accommodation. Even po sa Puraran Beach, may mga rooms na pong available po. Paano po yung sunod na bayan ng yung may isang ano rin po, parang viewpoint din, Pandan? Pandan. Ano mo naman po siya, kung si Baras po going here, si Pandan po pupunta doon. So, mga Pero, ilan po? kaya naman po siya ituloy. Kahit ang isang araw po. Opo, kaya. So, kahit doon sa Pandan mo, meron? Opo, may mga accommodations din naman po. Pero if plan nyo lang po na mag-visit doon, pero magsistay po kayo dito sa capital town. Marami po dito. Pwede po namin kayo i-relay sa Lucky Hotel, sa RC. Tapos kung want nyo po mas malapit sa Veracport, saan po ba kayo? Veracport or nag-San Andres po kayo? Veracport. Okay. So dito naman po sa Veracport, nandyan po ang Midtown Hotel and Rockdale. Babali po yung Veracport, then yung makikita niya sa tapat ng Jollibee. Tapos yung circle po doon. Sa other side po, nandun si Midtown, tsaka si Rockdale. Okay, Ma'am. Sige po, Ma'am Gwendolyn, no? Opo, yes po. Ma'am Gwendolyn. Thank you po. Nice So, meeting you po. Ma'am, thank you, Ma'am Gwen. Opo, So, dito na po kami, Ma'am. Apo, Thank you po. tawag na lang po ako yung if need po ng assistance. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay Bye-bye po. Thank you. So, ayun guys. Okay na yung nakakuha na tayo ng mapa, tapos na-explain na ni Ma'am Gwen yung mga gagawin natin sa binigyan niya rin tayo ng mga idea kung saan tayo uuna napuntahan ng mga tourist spot. Tapos ayun, si partner agad may target lock na agad na tourist spot. So ayan, mamaya guys i-explain ko lang sa inyo, maghanap lang muna kami ng mga kainan, tapos yun, gora na kami kung anong unang spot yung mapupuntahan namin. Diretso update namin kayo ulit. So ayan, kakain na kami guys kasi may 2 hours kami na babakbakin. Ayan, Tilex Canteen Service Breakfast, Lunch, Snack and Dinner. Tilex pala, Tilex. So ayan guys, update namin kayo mamaya ulit. So update lang guys, tapos na kaming kumain, busog na rin. So yun, itong ruta namin ngayon guys, ito yung papunta sa Paraiso ni Honesto, sa Pandan, Catanduanes guys. So ito muna yung unang target namin. Tapos siguro kinabukasan hanap na lang kami ulit ng mga ibang spot. So kumbaga ang mangyayari, kung doon kami abutan ng hapon or gabi na guys, doon na kami maghahanap din ng matutulugan namin or mga hotel doon, o ano pa bang mga pwedeng maistaran namin na makakapag-relax kami ng maayos. So ayun guys, meron tayong babiyahin na 2 hours and 27 minutes, 103 kilometers. Start dito sa sentro ng Verac, tapos papuntang Pandan, Catanduanes. So papunta tayo sa Paraiso ni Honesto. So let's go guys. Luyang Cave Park. Oh, spot din ata to dito. Oh, Luyang Cave Park. So hanap pa tayo guys, kasi wala man tayong masyadong makita sa gilid. So hanap tayo nung pag nasa gilid lang ng highway na spot, para di tayo di ba? Hanapin natin ng maayos. Ano pangalan niyo ulit, kuya? So shout out sa'yo, Kuya Noel. Taga dito ka sa Cabcab, San Andres, Catanduanes. So shout out kuya, thank you sa mga ideas. Makakapunta kami doon. Ingat lang. Alright, thank you kuya, salamat po. So guys, update lang ulit. So nakatambay tayo saglit doon sa may tapat ng bahay ni Kuya Noel, dito sa Cabcab, San Andres, Catanduanes. So yun guys, ang babait talaga ng mga tao dito, no? Kasi kumbaga nagbibigay sila ng mga idea ba na ito, puntahan nyo po ito kasi maganda dito, ganyan ganyan. Napaka napaka approachable ng mga tao dito. Ato, waiting shed. So I love, ano yan Bob? Magnaway? Ha? Kaya pala talaga Happy Island guys, kasi laging mga nakasmile yung mga tao dito. Woo!
Ganda! Wow! I love Karamuran! Woohoo! Update lang guys, nakapagpalipad na kami ng drone dito sa may sa may arc ng Karamuran. Tapos bababa na kami kasi na si Papa Huson, naghanap siya ng tubig. So hanap muna kami dun sa baba, tapos tuloy-tuloy na ulit na biyahe. So meron pa tayong 1 hour and 19 minutes, 53 kilometers papunta dun sa may unang spot na target natin. So alright, update namin kayo pag nakababa kami dito guys. Alright, dito. Alright, paakyat na kami guys. Let's go. ...37 kilometers tapos 57 minutes. Uy. So update lang guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay San Rafael, Pandan, Catanduanes. 14 kilometers na lang guys, nandun na tayo sa Paraiso ni Honesto. So yun guys, premium. Oo, 95 wala na ibang gasolina na may pula dito. Yung po sa sa mayari dito, tindahan, sentro, meron. Madadaanan namin bago kami makapunta sa Paraiso ni Honesto. Ay, Pagbaba na. diyan lang po, diretso tapos sa may plaza, diligo ka dito. Oo. Tapos, sa kanan naman kaliwa. Nandun, may pula sila gasolina doon. Okay. Sige sir, salamat. So wala palang 95 octane dito guys, kaya sa Virac pa lang kayo o sa San Andres mag full tank na kayo kasi wala ganyan talaga yung gasolinahan pag ganito tawid dagat guys. So alright, update ko na lang kayo guys pag nakahanap ako guys. Kakanan tayo dito guys. Wow, grabe ang Paraiso guys. Paraiso ni Honesto. Ayun. Ay. Let's go. Wow, grabe. Napakaganda dito, guys. Dito pa nga lang ako, parang feel ko na yung ganda. Wow. Saan tayo pwede mag-park? Nay, may babayaran po bang entrance pagpasok dito? May babayaran po? Opo, pag nagpasok na po dito, may 100 pesos 100 pesos per head. per head. Ma'am, kumbaga, may maliliguan po rin po dito. Dagat po, sir. Kaso lang, kaya 1,000 steps 1,000 step. para makarating ka sa dagat. Hello guys, update lang. Nandito na tayo ngayon sa Paraiso ni Honesto, dito sa may Pandan, Catanduanes. So papakita ko sa inyo yung view.
maraming sa lugar na to, no? Meron kaming pool, infinity pool, tapos meron kaming zipline, meron kaming yung climbing, yung parang ano, yung umakit ka. Tapos yun, yung bababa doon sa baba. Meron tayong almost 1,000 steps para 1,000 steps, sa baba. okay. Meron sa babang ano, pool sa baba. Yung nature dagat siya. Okay. So thank you Sir Albert. Okay, thank you po. salamat. So, good luck sa election. Thank Thank you po. So guys, tapos na kaming kumain, tapos na tayo mag-picture, mag-video dito. So guys, bababa na kami kasi maghanap pa kami ng matutulugan. Puno kasi dito. So punta kami doon sa Carangyan Beach Resort kasi meron daw mga hotel doon saka pwede matulugan. So yun, 4 kami, maghanap muna kami doon kasi konti na lang din gasolina namin. So hanap muna kami guys, tapos update namin kayo pag nakababa na kami at nandun na kami sa Carangyan Beach. So good morning guys. So dito tayo nakapag-overnight sa Carangyan guys. So kagabi hindi na kami nakapag-update kasi mga 7 na ata kami dumating dito. Buti pumayag yung may-ari na makapag-overnight kami kahit hindi kami online booking. So ito yung kwarto na nakuha namin. 2.5 good for 3 person pero 4 kami. So bali 2.4 sana to, tapos nag-exceed kami ng isa. Ang binayaran namin is 2.5. So okay na rin siya. 2 yung higaan. Kaya okay na. Tingnan nyo guys. Yan yung higaan. Yan yung isa higaan. Dito kami ni partner. Tapos dito sila papahuson. Yan. Tapos naka-aircon na siya. Ayan guys. Naka-aircon na. Tapos may electric fan din. Tapos ito yung CR. Malinis yung CR nila guys. Ang ganda. Kompleto. Tapos may heater exhaust. So ayan. Sobrang goods yung CR nila, malinis guys. So maliit lang siya tignan guys, pero okay na sa amin kasi 4 lang naman, saka cowboy naman kami. Kaya walang problema. So tapos paglabas nyo guys, ito yung dagat. Yan. Yan yung view. Ito yung view guys. Yan. So yan. So, yun guys, pack up na kami kasi start kami ng biyahe ngayon. So, update lang guys. Paalis na kami dito ngayon sa Carangyan Beach. So, thank you so much Carangyan Beach sa pag-welcome sa amin dito kahit gabi na. So, ayun guys, palabas na tayo dito. Hanap na kami ng magagasolinahan, tapos hanap na rin kami ng makakainan. So ayan, ganito yung view nila dito guys. So marami din silang mga parang style mangrove dito. So mahanap din kami ng makapag-washing guys kasi nangangalawang na yung nangangalawang yung mga dish saka yung mga ibang bakal. So ayan, ganito lang yung daan guys. Maganda ang daan dito. So kaya pag once na nakapunta kayo dito sa may Pandan, bisitahin nyo na rin tong Carangyan Beach. So what's up guys, update lang. So nandito na kami ngayon sa may Sabangan, Karamuran. So dito kami nakahanap ng gasolina na 95 octane guys. So yun pala guys, share ko lang din sa inyo, kung once na babiyahe kayo dito bago kayo aakyat ng Pandan, kung pula ang gasolina nyo guys, so dapat magpagas na kayo dito sa may Sabangan, Karamuran kasi wala nang pula na gasolina sa Pandan guys hanggang iikot kayo. So
dito na kami nakapag-gas. So hindi na namin magagawa yung loop na gagawin namin guys, kasi bumaba na kami, tinatamad na kaming umakyat doon ulit para umikot. So ang mangyayari guys, naghanap na lang kami ng diversion road. So may nakita kami, start dito sa Sabangan, may 80 kilometers papuntang Baras Catanduanes. So yun guys, kumain na kami dito ngayon sa Sabangan. So dun sa karinderya, nakausap namin sila ate, masarap din yung luto nila. Tapos nakapagpa-relax na rin kami ng konti. Tapos yun, diretso na kami guys. So dito tayo ngayon sa Karamuan, Panganiban Road. So dito guys, hindi pa talaga siya fully sementado lahat yung daan. So may mga ganitong daan na maanuhan nyo, pero okay lang kasi hindi naman siya totally litaw yung bato. So ganito lang talaga siya. Tapos sa unahan ulit sementado. So parang ito yung shortcut guys na papunta dun sa kabila. Pero at least napuntahan natin yung target natin na spot dun, yung Paraiso ni Honesto. So hindi pa rin lugi yung biyahe, okay pa rin. At least napuntahan natin yon. Musok Busok Bridge. So dito na tayo. Wow, ganda ng ilog, linaw. Haya Bridge. Welcome to Haya Bridge, Panganiban. So guys, may papakita ko sa inyo. Nasa highway lang talaga. Yun. Wow, nasa highway lang mismo. Nasa mismong highway lang talaga guys. Ayan. Ayan sila ate oh. Sa highway lang, tapos may falls. Siguro pag malakas yung ulan, malakas din to, no? Wow, grabe. Ganda guys. Wait lang, papaliparan natin ng drone guys. Nakapag-drone na tayo, tapos nakapag-picture. Bye bye falls. Alis na kami. Tuloy-tuloy na ulit yung biyahe. Excited na si partner mag-ihaw-ihaw daw sa beach. Dito na tayo sa Barangay San Miguel, Panganiban, Catanduanes. So isa sa hanap pamumuhay nila dito guys is ang pag-aabaka saka pagpapalay. So dito na tayo sa sentro ng Panganiban, Catanduanes. So ayun, ang lawak din pala ng sentro nila. Catanduanes State, Panganiban yun. Alright, dinaanan natin ng Catanduanes State, ang Panganiban State University. Ang haba. Bankiruhan Bridge. Ngayon sa Biga, Catanduanes. Grabe yung mga, di ko alam ano tawag ng ganito, pero ang dami. Ang daming di ko tawag, pero parang bakawan siya, pero ganito yung nakatanim. So dito guys sa Catanduanes, mahal talaga yung gasolina nila dito. 78 kadalasan na litro. Saka dun sa pinagasan namin kanina na may premium, 82. San Pedro, Biga, Catanduanes. Dito yung police station niya, malaki yung yung office nila dito. Dito yung nag si Kapo, nag-hotel. Diyan siya nag-hotel. Na tayo sa East District ng Biga, Catanduanes guys, sa Tinago, Barangay Tinago. Approaching na tayo Gig Moto. Yung mga bata, ganun yung mga bata, marunong na sumenyas ng bomba. Dito na tayo sa Gig Moto. Wow! So andito pa rin tayo sa Provincial Road, pero dito na tayo sa sakop ng Gig Moto. So I think 16 kilometers, nandun na tayo sa mismong Barangay San Pedro Road. Tapos nandun na mismo yung sentro ng Gig Moto, bayan ng Gig Moto guys. So yan, pababa na ulit
Pababa ulit to, tapos bakbakin natin ulit yun. Grabe. Woo! So hello guys, update lang. Nandito na tayo ngayon sa San Vicente, Gigmoto, Catanduanes. Alright, nandito yung barangay hall ng San Vicente. So ayan, ito tayo yung bahay mo. Yan yung nasalanta nung bagyong Rolly. Oh grabe, yun dito pala tama nung bagyong Rolly. Ito tayo, kinalbo talaga to. Grabe. Ayan yung nangyari daw dong sa bahay ni tatay guys, yung ano, bagyong Rolly. Tinanggalan ng bubong talaga tay. No? Tama talaga. Kasi ang bahay mapapaayos pa no? Kaysa sa tao ang kuhanin tay no? So ayan guys, nakakwentuhan namin si tatay. Grabe pala yung salanta ni bagyong Rolly dito. So touchdown guys, nandito na tayo ngayon sa Baras, Catanduanes. So meron tayong 13 km papunta sa Puraran Beach Resort. So guys, may nadaanan kami, nasa gilid lang ng highway ulit. Waterfalls, dalawang series, isa, dalawa. Wow, sobrang ganda. So tabi-tabi po. Ang ganda po ng falls nyo. So guys, touchdown. I love Ginit Ligan. So update lang guys, nakapag-picture na tayo dito sa I Love Ginit Ligan at nakapagpalipad na tayo ng drone. Ang ganda ng mga beach na nasa baba guys, kulay blue talaga siya, saka sobrang ganda ng view. So ayun, patuloy tayo sa biyahe natin. So papuntang Puraran Beach, it's 9.8 km. Tara, hingi daw sa sticker. Apo, ito pa, dagdagan nyo pa po, baka sa pa. Ito pa ba? Ano pangalan nyo kuya? MJ. Shoutout kay kuya MJ. Sa'yo po ate. Maria Tindok po. Shoutout po kay ate Maria Tindok. Sa'yo po ate. Lita. Shoutout po kay ate Lita. Ingat po kayo. Pupunta po kaming Baras, Puraran Beach. Ingat po ma'am. Thank you ma'am. Ingat din po kayo. So what's up guys, update lang. Wala kaming nahanap na room or bakanteng room dun sa Puraran Beach Resort guys. So yun, second option kami sa pupunta kami ng East Coast Beach and Resort. So dito lang banda sa Tidaloy ata. Tama ba yun, Tidaloy? Magandang hapon sir. Sige po. Ganda po ng lugar nyo. Ito po. Oo nga po, papunta pa po kaming East Coast po ba yun? Yung beach resort na po. Opo, unahan na lang po no? Okay po. Kung Tibes po. May-ari po nyan. Okay po. Sige po sir, thank you po. So guys, update lang. Medyo pricey yung East Coast guys. So yun, kumbaga ang nagplano kami nila Papa Huson. Ang mangyari na lang is pinauna namin sila sa Birak para makahanap na ng resort, para makapagpahinga sila ng ng maayos na. So kami guys, didiretso kami ni partner sa Binurong Point para hindi na ako babalik bukas daw dito ng umaga. Dito yung Abihaw Elementary School, tapos Binurong Point. So wag kayong kumaliwa doon, dumiretso lang kayo kasi naka-zip play yung daan So direktahin nyo na lang Binurong this way.
Oo, buti talaga. Buti. Buti Bob, may isang battery pa tayong natira. Yun. Meron palang dagat dito. Meron po. Ate, kaya pa po ba? Kaya pa? Yun. Sakto. Perma na lang po dito. May hindi, tour guide lang yun. Okay. Dito na po. Umpisa ka po sa 1. Sige. Sige po. 140 po kami dalawa. So magkano po yung per head po? 40 sa entrance, 30 sa environmental, 70 ang isa. 70 ang isa. Okay. Kaya bali 140 kayong dalawa. Okay po. So 70. Tapos yan ang environmental ticket, sir. Magagamit po nito kung pupunta pa kayo sa ibang pasyara namin sa Baras. Pakitingnan lang po yan mga pangalan niyan. Okay. So hindi lang po pala mismo yung Binurong Point ang meron dito. Sa loob ng 3 araw para Pwede siya gamitin. hindi na kayo magbabayad uli. Okay, so 70, 30 pesos sa environmental fee, 40 tapos sa entrance. so 40 sa entrance. So wait lang po ma'am ha. So ayun guys, start na kami ng trek. Ilang minutes po ate sa normal na trek po natin? 30 to 25 minutes daw sa ano lang yon. Parang easy trek lang talaga. Sa 30 minutes may kasama ng pahinga. So sa 30 minutes pala guys, may kasama ng pahinga. So okay lang, di ba? High tide pala, dito daw tayo nadaan. Pero pag once na low tide, dyan daw nadaan sa ano. Tapos pwede naman daw pag nakachinelas kayo, pwede din daw dyan dumaan. So tayo naka-boots tayo. So dito tayo dadaan. So nakakapasok pala yung mga sasakyan sa motor dito. Kaso private lang po, no? So okay na rin yun na ano, hindi makapasok ang motor sa sasakyan to, private nila kasi para kawawa naman yung mga katulad nila atin na mawawalan ng trabaho sa tour guide kung ganon, di ba? Kasi automatic makikita na siya sa mapa eh. So kailan yun na ganito para exercise. So after for 25 minutes guys, andito na talaga tayo sa Binurong Point. So guys, tapos na tayong mag drone shot. Tapos na kami mag picture. So yun, bababa na kami kasi magdidilim na. Puntahan nyo dito yung Binurong Point ng Barangay Ginsaanan, Baras, Catanduanes. So bababa na kami guys, update na lang namin kayo ulit pag once na nasa jump off point na kami. So hello guys, ito pala lahat ng gastos at total ng kilometro na binyahin natin sa Catanduanes Rides or Loop. Start from Metro Manila, meron tayong biyahe na 479 km papuntang Tabaco Port. Pagdating natin ng Tabaco Port, ang bayad sa sakay sa Roro ng 400cc pataas na motor is 1,000 pesos. Tapos
terminal fee is 65. Tapos per head regular is 320. Pag aircon naman is 420. Tapos pagdating natin sa Virac Port, bumiyahe tayo ulit ng 120 km papunta sa Paraiso ni Honesto. Tapos ang entrance fee is 100 pesos per head. Tapos start sa Paraiso ni Honesto. Kasi ginabi na tayo doon, bumiyahe kami ng 15 km papuntang Carangyan Beach. At doon kami nagpahinga. 2.5 ang room na nakuha namin, good for 4 person. Doon na kami natulog, tapos kinabukasan, start from Carangyan Beach, bumiyahe kami ulit papuntang Baras ng 123 km. Almost 3 hours na biyahe. So, nagbiya Panganiban Road ang Gigmoto kami guys na papuntang Baras. Tapos naggasolina ako ng 1,160. So inform lang guys, mahal ang gas sa Catanduan. It's much better if may baon kayo extra na galon para sa gas at bihira ang 95 octane doon. Then start on Puraran Beach guys, di kami nakakuha ng room doon. That's why nagrekta na kami papuntang Binurong Point. Almost 7 kilometers ang biyahe start Puraran. Ang entrance ng Binurong guys is 70 per head, tapos tour guide is 250. Then trek time is 30 minutes at andun na kayo mismo sa Paraiso ng Binurong Point. So total lahat ng nagastos natin sa Catanduanes rides and ilang kilometro ang na rides natin guys is 750 kilometers sa biyahe. Tapos total ng nalabas natin na gastos is 5,885. Di ko na sinali yung mga pagkain guys kasi normal nakakain tayo. Kumbaga kabuuan lang ng mga spot na nagastusan at gasolina natin. So guys, kung gusto nyo makakita pa ng ganitong mga video, huwag kalimutang mag-subscribe at share nyo na rin ang mga video ko. At kung mayroon kayong maisasuggest na iba pang lugar na gusto mong makita, pwede paki-comment upang mapuntahan natin. So sa next video natin guys, see you on Albayan, Laguna, Camarines Sur. Ikutin natin mga tourist spot doon. So abang na lang guys. So ako pala si The Reventure. See you on next video. Ride safe.